Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo na naman ang inyong one and only Mama Mia para sa panibago nating kwentuhan para sa araw na ito. Siyempre, kasama niyo ako and alam ko naman talaga na lagi kayong nandyan at nakasunod, nakasubaybay sa atin. Kaya maraming salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal at pagsuporta nitong channel natin at pasensya na kayo sa ating buhok for today's video dahil basang-basa pa yan. Hindi na po yan napatuyo dahil kailangan na nating mag-record at isa pa, ang mag-diffuse ng ganitong klaseng buhok. Nako, napakatagal. Aksaya sa kuryente, kaya hayaan nyo na yan, okay? Kwento naman ang pinunta nyo dito, di ba? And syempre sa lahat ng mga bago at mga luma nating subscribers, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal at pagsuporta nitong ating channel. And syempre, uumpisahan ko na ang pagbati sa inyo dahil marami po ang mga nag-comment. Kaya alam kong hindi kaya ito ng isang upuan lamang. So maraming araw bago mabasa itong lahat ng mga komentaryo ninyo. Hi, ako kay Maji Taguada. Maraming salamat. Kay Gretchen Portuguese, hello po sa'yo. Vidal Ayos, maraming salamat. Maria Elena Abe, hello sa'yo. Analda Pranceliso, maraming salamat sa pakikinig. Chikaling ba or Chikaling B? Hello sa'yo, maraming salamat sa pakikinig mo. Hi din kay Majessa Fernandez, LV, maraming salamat. Melody Bon, hello sa'yo, maraming salamat. Hi din kay Lira Labilia, maraming salamat. Mercy Colyado, hello po ha. Pasensya na po, wala kasing connection itong tab ko kaya dito ako sa ating desktop nagbabasa medyo malayo. Hi ako kay Mary Garbo, Denz Limbo, maraming salamat. Elena Hukutan, hello sa iyo. Nora Barido Camandre, kay Dina Aleparo, maraming salamat. Hi din kay Bien Ramos, maraming thank you sa araw-araw mong pakikinig. Hi naman kay Jovelyn Bactol, kay Eliza Nazareno, maraming salamat. Melcy Capistrano. Hi din ako kay Bebang Pinion, hello sa iyo. Julieta Estralobio, kay Joselito Terrazo, maraming salamat. Cutie Hot Mom, ayan, grabe ang comment ni Cutie Hot Mom dun sa dun sa single mother nating kwento Hi naman kay Elizabeth Lagunday, kay Lady Grace 1909, kay ang ambisyosang singer, hello sa'yo. Matagal-tagal ka nang hindi nakapagpabati dito sa ating programa. Hi din kay Dagoplo Evelyn Liana, maraming salamat. Lakwacha 7760, Maricel Mina, maraming salamat. Renipe Pelorina, maraming thank you sa'yo. Gail Easy, kay Marie Chris Bocol, maraming salamat. Hello rin kay Annaliza Pacas, kay Mary Jane Keruga at sa lahat ng mga tagapakinig natin na medyo marami-rami pat hindi natin mabasa-basa ang lahat. Pero huwag kayong mag-alala dahil kapag may mga panahon naman tayo na marami tayong nababasa, edi go tayo doon. And syempre, kahit na weekend ngayon, panibagong kwento po ang aking ihahatid sa inyo. And syempre, dalawang kwento tayo for today's video. Dahil alam nyo na, kapag medyo maiksi ang kwento natin, dadalawahin natin para naman sulit na sulit ang pagbisita ninyo dito sa ating tahanan. Huwag na nating patagalin. Eto na po ang inyong tampok na kwento sa araw na to. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Minsan, hindi ka dapat makampante kahit pa sa mga taong iyong pinagkakatiwalaan. Kahit pa sa mga taong binigyan mo ng sobra-sobrang pagmamahal at sa mga taong itinuturing mong tahanan. Dahil kung minsan ang mga taong yon ay hindi naman magkapareho ang inyong nararamdaman at pagpapahalaga sa isa't isa. Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Kiana. Mama Mia, naisipan ko pong mag-share ng aking kwento dito sa inyong programa dahil naisip ko na baka kaya pa ako hindi nakaka-move on hanggang ngayon dahil wala pa po akong napagsabihan at napaghingahan
ng sama ko ng loob. Paano kasi? Yung taong tinuring kong tahanan, yung taong tinuring kong aking pamilya, na siyang dapat pinagsusumbungan ko ng aking mga problema, ay siya po ang dahilan kung bakit ko nararamdaman ngayon ang matinding kalungkutan. Tanong lang po, Mama Mia, minsan yun na bang nasabi ang katagang, "Finally, I found my home"? Yung kahit hindi mo sila kadugo, naramdaman mo sa kanila ang tahanang hinahanap-hanap mo. Ngunit paano nga kung isang araw dumating yung panahon na yung tinuturing mo na tahanan ay hindi pa pala talaga totoo sa'yo? Paano kung biglang mawala ang lahat ng yun sa isang iglap? Paano kung yung tahanan na yun ay ang sanhi ng pagkaguho ng iyong buong mundo? Mama Mia, kung naguguluhan po kayo sa aking storya, umpisahan po natin ang lahat ng aking kabataan. Wala po akong mga magulang. Lumaki po ako sa shelter. Yun bang sa bahay o sa tahanan ng mga inabandona at walang nagmamahal? Oo, Mama Mia, lumaki po ako sa isang ampunan. Hindi ko na po nakilala ang tunay kong mga magulang dahil ang sabi sa akin doon sa mga umampun sa amin sa ampunan, Mama Mia, ay iniwanan lang daw ako sa tapat ng gate ng ampunan na yon. Umuulan nga noon, Mama Mia, buti na lang daw at may papasok kaya nakita nila ang isang bag kung saan ako nakalagay. Sanggol pa raw ako noon, Mama Mia. Pero wala namang may gustong umampun sa akin. Meron namang nagka-interes kaya lang hindi itinuloy. Hanggang sa lumaki na ako sa ampunan, Mama Mia. Doon na ako nagkamulat, pero sa pagkamulat ko doon ay unti-unti namang nawawala ang mga taong tinuturing kong mga kapatid. Unti-unti silang naaampon. Ewan ko kung anong mali sa akin, Mama Mia. Wala pong umaampun sa akin noon. Kahit nung lumaki na ako, ang laging sinasabi sa akin ng mga nagbabantay sa amin ay ang gusto daw ampunin ng mga bagong kasal o di kaya nung mga mag-asawang hindi magkaroon ng anak ay ang mga sanggol o mga batang-bata pa. Pero bakit po ako, hindi ako naampun nung sanggol ako? Hindi nila masagot-sagot yun, Mama Mia. Isang tanong na sobrang bumabagabag at nakakasakit sa damdamin ko. Hanggang sa lumipas na lang ang mga taon, nag-aral na lang ako't lahat pero wala pa ring umampun sa akin. Kaya lang, Mama Mia, hindi rin naman masyadong mapait sa akin ang tadhana. Isang araw ay may dumalaw po na mga politicians doon sa ampunan namin. I was 12 years old back then. Meron po silang ginanap na parang pa-charity event. Marami pong mga pilantropo na mga kasama, Mama Mia. Hanggang sa isang mayor ang nagsabi na pipili raw siya ng 3 bata sa ampunan na yon para pag-aaralin. At hindi naman po sa pagmamayabang pero may katalinuhan po ako pagdating sa klase. At isa nga po ako sa mga napiling bata para bigyan ng scholarship ni Mayor. Lumipas ang mga taon, hindi na siya naging mayor, buti na lang at pinagpatuloy naman nung pumalit sa kanya ang scholarship na kanyang naumpisahan. Dahilan kung bakit ako nagkaroon ng pagkakataon para makapag-aral ng kolehiyo kahit wala namang umampun sa akin. Ang totoo niyan, Mama Mia, naiiyak pa rin ako dati kapag naiisip kong wala talagang may gusto sa akin. Pero kapag naiisip ko rin na maswerte pa rin ako dahil hindi naman lahat ng bata ay katulad ko na nabibigyan ng pagkakataon para makapag-aral ng walang inaalalang gastos. Kaya yun na lang ang pinagtuunan ko ng pansin. Hanggang sa makagraduate na nga ako, Mama Mia, at makahanap na ng matinong trabaho. Bago pa lang pa ako mag-college ay umalis na ako sa ampunan na yon kasi kailangan na at malaki na rin naman ako.
Nung nag-college ako, Mama Mia, kahit na pinapag-aral ako ng gobyerno, ay nagtrabaho pa rin ako para sa mga iba kong pangangailangan. Buti na lang at naging maayos naman ang lahat. Nakagraduate naman ako hanggang sa makahanap nga ako ng trabaho. Naging masaya din ako, Mama Mia, lalo na nung college level na ako. Dito ko na kasi nakilala ang mga kaibigan ko. Sila Aiza, Vicky, Nikki, at Chris. Silang apat ang tinuring ko pong parang mga kapatid at pamilya. First year college nung naging magkakaibigan kaming lahat. Masaya ang barkadahan namin. Mahal na mahal ko sila, Mama Mia, at alam ko rin na ganun din ang pagmamahal nila sa akin. Kahit nga kapag may mga espesyal na okasyon tulad ng Pasko at Bagong Taon, ay pinipili nilang makasama ako kahit na araw at oras yun para sa pamilya. Sinasama nga nila ako sa gatherings ng mga pamilya nila. Pareho po silang apat, Mama Mia, na meron pong mga pamilya na nagmamahal sa kanila. Pero kahit na iba ako sa kanila ay hindi nila iyon pinaramdam sa akin. Minahal nila ako na para ba nilang kapatid. At mula nga nung makilala ko sila ay nagkaroon po ako ng tahanan. Nagkaroon po ako ng mga taong matatawag kong akin at minamahal ko at nagmamahal din sa akin pabalik. Masaya ako kapag nakakasama ko sila. Hanggang sa graduate na nga kami at nagkaroon na kami ng kanya-kanya naming mga trabaho. Kahit na meron na kaming kanya-kanya naming mga trabaho, Mama Mia, ay masasabi kong close na close pa rin kaming magkakaibigan. Masaya pa rin kami sa aming samahan. Tulad ngayon, masaya kaming nagkukwentuhan at nagbubulahan. Nasa isang parke kami at masaya kami dahil kompleto kaming 5. Si Aiza, si Vicky, si Chris, si Nikki, at ako. Mama Mia, hindi maalis-alis ang mga ngiti sa aming mga labi noon. Samahang pinag-isa, samahang pinatatag ng panahon at samahang wala na atang makakatalo pa. Ilang taon na rin noon na solid ang friendship namin. Lumipas ang buong maghapon, kailangan ko nang umalis sapagkat may trabaho pa ako noon, Mama Mia. Kaya naman nagpaalam na ako sa mga kaibigan ko. Hindi kasi pwedeng umabsent ako dahil kailangan ko po ng pera para rin sa aking paninirahan at pamumuhay. Guys, ang saya ngayong araw na to, and to be honest, I want to stay longer. Kaso may trabaho pa kasi talaga ako kaya kailangan ko nang umalis. Pagpapaalam ko noon sa aking mga kaibigan. 10 minuto pa, Kiana, please. Pagmamakaawa pa ni Chris sa akin na tila ba sumisenyas pa siya at namimilit sa akin na wag na muna akong umalis. Gustuhin ko mang magstay pero hindi na pwede. Kailangan ko na talagang umalis at baka malate na ako sa trabaho ko Sagot ko noon kay Chris. Hi, Chris, hayaan mo na nga yang si Kiana. May trabaho pa yang tao Sabi naman ni Aiza kay Chris, Mama Mia. Go, Kiana, pasok ka na, baka magalit pa sa'yo yung boss mo. Ngiting saad naman ni Nikki sa akin. Mag-iingat ka ha, sa susunod ulit. Sabi naman ni Vicky. Yes, thank you, promise sa uulitin. Magkikita ulit tayo at syempre, sa pagkakataon na yon, mahaba-haba na ang magiging bonding natin dahil magli-leave na talaga ako. Sabi ko habang nagpapaalam na sa circle of friends ko. Habang naglalakad ako papalabas sa parke na yon, Mama Mia, naalala kong naiwan ko pala doon sa may tabi ng mga pagkain at inumin ang aking clip ng buhok na tinanggal ko kanina upang maramdaman ko ang masarap na ihip ng hangin sa parking yon. Ang parke kasi na yon ay napakarami pong puno ng kahoy. Kaya naman presko po ang hangin kaya tinanggal ko talaga ang clip ng buhok ko. Agad ko naman itong binalikan kung saan kami nakapuwestong magkakaibigan.
Nang makarating na ako sa pinagpwestuhan namin kanina, ay tila narinig ko ang kwentuhan ng mga kaibigan ko. Hey, alam nyo ba? Napakasumbungera ng babaeng yon. Kaya kayo ha, huwag kayong magkukwento, atin-atin lang to. Pagkasama natin yung babaeng yon, hindi ako makakapag-honest masyado eh. Saad ni Vicky sa iba kong mga kaibigan. Hindi ko alam kung sino po ang kanilang pinatatamaan noon. Ay we, so traidor pala talaga siya? Ang plastic niya naman ha? Sabi pa ni Nikki na tumatawa sa mga kaibigan ko at nagtawanan na silang lahat. Habang nakikinig ako noon sa kwentuhan ng aking mga kaibigan Mama Mia, at hindi nila nalaman na nakalapit na ako, ay biglang nag-message sa akin ng katrabaho ko. Tinatanong kung nasaan na raw ako. Kaya naman dali-dali na akong tumakbo upang maghanap na ng masasakyan at pumasok na sa trabaho ko. Habang nasa taxi ako noon Mama Mia ay hindi maalis-alis sa isipan ko ang mga narinig ko mula sa mga kaibigan ko. Sinong sumbongera? Sinong traidor? Ano bang pinag-uusapan nila? Tanong ko noon sa isipan ko dahil wala naman kaming naging usapang ganon nung nandoon pa ako kanina. Puro magaan lang naman na usapan at pagtatawanan ang ginawa namin. At nung nakarating na nga ako sa pinagtatrabahuan ko Mama Mia, kahit na busy na ako ay hindi pa rin maalis-alis sa isipan ko ang aking mga narinig. Nakita naman ako ng isa kong katrabaho at tila ba nakikita niya sa mukha ko ang pagiging problemado kaya kinausap niya ako. Uy Kiana, okay ka lang ba? Mukha tayong problemado ah. Pag-aalalang tanong sa akin nung isa kong katrabaho. Ha? Oo naman, may iniisip lang, pero ayos lang naman ako. Sagot ko sa nagtanong na katrabaho ko Mama Mia. Sure ka? Kunot noon niyang paninigurado kung sigurado ba talaga ako sa sagot ko. Tumango na lamang ako Mama Mia at sumisenyas na ayos lang talaga ako dahil paparating na noon ang boss namin at ayaw kong mapagalitan pa kaming pareho. At yun na nga, nagpatuloy na kami sa aming trabaho noon. Hay, Kiana, focus ka, mamaya na muna yan. Trabaho na muna tayo, okay? Pagpapaalala ko noon sa sarili ko na may trabaho pa ako at wag yung mga narinig ko sa mga kaibigan ko ang aking iisipin. Ang totoo niyan Mama Mia, kahit pinilit ko pong iwaglit sa isipan ko ang mga narinig ko, ay para po itong umaalingaw-ngaw ng paulit-ulit sa aking tenga. Ewan ko ba, hindi naman ako guilty pero bakit parang ganon ang nararamdaman ko? Dumaan ang gabi at natapos na rin ako sa pagtatrabaho ko. Agad naman akong nag-ayos at umuwi na kaagad sa apartment na nirerentahan ko. Kung saan pagdating ko Mama Mia ay bugla na lang akong humilata sa aking higaan. Pagod na pagod ang katawang lupa ko nung mga panahon na yon dahil sa maghapong ganap sa buhay ko. Kinabukasan ay nagising ako dahil sa ilaw ng araw na pumapasok galing sa bintana ng kondo ko. Sakto namang makakapagpahinga ako dahil sa araw na yon ay day off ko sa trabaho. Kaya medyo tanghali na nga rin ako noong nagising. Dala siguro ng pagkapagod ko masyado kahapon. Nagayos agad ako ng aking sarili at tumungo na sa kusina upang maghanda na ng aking makakain. At habang kumakain ako ay hindi pa rin maalis-alis noon sa isipan ko ang mga narinig kong usapan mula sa aking mga kaibigan. Sino ba talagang tinutukoy nila? Bakit pinag-uusapan lang nila yon nang wala ako? May alam ba silang hindi ko alam? Pagtatanto ko noon sa aking isipan habang patuloy pa rin akong kumakain at nanonood ng TV mag-isa sa aking sala. Nang matapos akong kumain ay agad akong naghugas ng plato, naglinis ng apartment at saka naligo. Nang tapos na akong mag-ayos ay lumabas na ako para mag-grocery shopping dahil kulang na ang supply ko dun sa apartment. Habang ako ay naglalakad papunta sa supermarket ay napadaan ako sa isang cafe na malapit rin dito.
At laking gulat ko, Mama Mia, nung makita ko sa cafe na yon ang 4 kong mga kaibigan. Nandun silang 4 at hindi man lang nila ako isinama. Out of curiosity, Mama Mia, ay pumasok po ako sa loob ng cafe. Ngunit nung papalapit na ako sa mga kaibigan ko at hindi nila ako napapansin dahil nakatalikod ang mga ito sa akin, ay narinig ko na naman ang naging usapan nila tungkol sa pinag-uusapan nilang tao kahapon. Ayun na nga, kaya ayoko rin minsan yung kasama dahil baka itchika rin lang naman niya sa iba yung pag-uusapan natin. Saad ni Chris sa mga kaibigan namin. Nang marinig ko yun, Mama Mia, ay hindi na ako nagdalawang isip na wag lapitan ng mga kaibigan ko. Umupo ako sa likuran nila. Nakatalikod ako sa kanila noon, bali nakatalikod kami sa bawat isa. Pero naririnig ko pa rin ang kanilang usapan. Nang marinig ko ang paninira nila ng sobra-sobra, narinig ko kung paano nila siraan ang taong yon na animoy galit na galit silang 4 dito. Ngunit ako ay nagtataka, Mama Mia, kung sino ba talaga ang tinutukoy nila dahil wala naman po silang binabanggit na pangalan. Nang biglang hindi ko halos malimutan ang bawat katagang sunod kong narinig. Sis, shut up! Hindi naman siya strong after all, ano? Kala ko nga strong siya sa mga pinagdaanan niya sa buhay. Pero mahina si Kiana, okay? I mean, halata naman sa kanya Isa pa, isang ano mo lang dun, nako, hindi na makakapalag yun. Kahit nga sabihin mo lang na mahina yun, masisira na kaagad ang pagkatao niya. Alam mo kasi, atat na atat yung magkaroon ng pamilya. Atat na atat yun na magkaroon ng mga taong magmamahal sa kanya, traidor naman siya. Kaya don't expect too much from that traitor who's also a snitch. Wala siyang laban sa atin, ano? Sambit ni Aiza sa 3 ko pang mga kaibigan. Nang marinig ko ang pangalan ko, Mama Mia, ay halos hindi po ako noon makapaniwala. Hindi ko maisip kung ano ba ang nagawa kong pagkakamali sa kanila para marinig ko ang mga masasakit na salitang yun galing mismo sa kanilang bibig. Hindi ko inakala na ang mga itinuring ko pong tahanan ay may masasabi sa aking masama na wala namang katotohanan, Mama Mia. Hindi ko inisip noon na ganito pala sila kapag hindi nila ako kasama. Akala ko kasi, Mama Mia, ay totoo po ang pinapakita nilang concern at pagmamahal sa akin. Akala ko ay totoo ang pagkakaibigan na ino-offer nila sa akin. Habang inaalala ko po noon ang mga masasaya at mga magagandang araw na kasama ko sila, ay unti-unting tumutulo ang mga luha galing sa aking mga mata. Hindi ako makapaniwala na sa mga araw na yon, na akala ko'y masaya kaming lahat, ay lihim pala nila akong pinag-uusapan, lalo na kapag wala na ako sa kanilang harapan. At nang lubusan nang bumuhos ang mga luha sa mga mata ko, ay hindi na ako nag-aalinlangang tumayo mula sa kinauupuan ko at tumakbo na ako papalabas ng cafe, pabalik sa apartment ko. Hindi ko na itinuloy ang pag-grocery ko noon dahil wala na po talaga akong lakas. Ang gusto ko na lang gawin ay umiyak ng umiyak, Mama Mia. Sa lahat ng taong pwede niyang mapakinggan o pwede kong mapakinggan ang mga salitang yon, wala sa isipan ko, Mama Mia, na ang sarili ko pang mga kaibigan ang magsasabi noon. Nang makarating na ako sa apartment ko ay agad kong sinarado ang pinto at humagulgol ako ng malakas na malakas. Nasasaktan ako sa mga narinig ko. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng yon. Napamura ako ng paulit-ulit sa sarili ko. Ako pala yung tinutukoy nila? Ba't hindi ko naisip yun? Ano bang nagawa ko sa kanila? Kinakausap at tinatanong ko noon ang sarili ko habang umiiyak pa rin ng sobra-sobra dahil sa sakit na nararamdaman ko galing sa mga salitang narinig ko mula sa mismong aking mga kaibigan. Halos maubusan na ako noon ng luha sa kakaiyak.
Walang ibang nakakarinig noon ng ingay sa pag-iyak ko kundi ang 4 na sulok lamang ng apartment ko. Tanging pag-iyak at pagluha ko lamang at paghagulgol lang maririnig sa loob ng apartment ko. Ilang oras pa akong umiiyak noon hanggang sa naisipan kong mag-ayos na ng sarili ko. Naisipan kong pumunta sa isang bar kung saan doon ay iinom ako para kahit papaano ay makalimutan ko ang lahat ng mga narinig ko mula sa aking mga kaibigan, sa mga itinuring kong pamilya. Nang makarating na ako sa bar ay hindi na ako nagdalawang isip na umorder ng 5 boteng beer. Agad-agad ko namang ininom yun, Mama Mia. Hindi na ako papaawat na tila ba may hinahabol akong kota kung ilang bote ang mauubos ko sa gabing yun. Nung nasa 3 na akong bote ay bigla kong napansin, Mama Mia, na umiilaw ang cellphone ko. Na tila ba may nagme-message sa akin. Naka-silent kasi yun, Mama Mia, kaya hindi ko marinig kung may mag-message man sa akin. Nang buksan ko ang cellphone ko ay nakita ko kaagad ang mga pangalan ng taong ayoko munang makita. Naka-mention ako sa GC namin. Silang 4 ang nag-mention sa akin na tila ba hinahanap ako. Hindi ko sana yun papansinin nang biglang nabasa ko ang notification na, "Kiana, day off mo pala ngayon? Ba't hindi ka nagsasabi sa amin? Labas sana tayo. Asan ka ba?" Message sa GC na galing kay Aiza. Ayokong sagutin yon, Mama Mia, kaya ininom ko na lamang ang 4 na bote ng beer na in-order ko. Ngunit parang may nag-uudyok sa akin para sagutin ang mensaheng yon. Walang pag-aalinlangan ay binuksan ko ang GC namin at saka sumagot ako sa mensahe ni Aiza. "Nandito ako sa bar, malapit sa bagong kabubukas lang na restaurant." Sagot ko sa message ni Aiza, sabay patay ng cellphone ko. Mga ilang minuto pa ang lumipas ay dumating na ang 4 kong mga kaibigan. Agad ko namang nasilayan silang 4, Mama Mia, at nakita kong kumakaway pa sila sa akin. Nang sila'y papalapit na ay saktong nasa 5 na akong bote. Kaya naman ininom ko na agad yon. Umupo na nga ang 4 sa aking tabi, Mama Mia. Ang 4 kong mga magagaling at matatapat na kaibigan. Nakita naman nila ang dami ng bote na nainom ko na kaya agad nila akong inawat. "Uy, Kiana, 5 bote na? Ang lakas mo naman ata, tama na yan. Baka kung anong mangyari sa'yo." Sambit ni Chris na tila ba nagpapakita ng pag-aalala sa akin. Kung noon ko pa nakita at narinig ang mga sinambit ni Chris, Mama Mia, ay matutuwa ang puso ko. Dahil iisipin kong tunay na nag-aalala sa akin ang mahal kong kaibigan. "Oo nga, tigil na, Kiana, masama yan. Tsaka hindi ka naman malakas uminom yan eh." Dugtong naman ni Vicky. Kung tutuusin, Mama Mia, para po silang concern sa akin. Alam ko naman na sa likod ng concern na yon ay tinatraidor na nila ako. "Diyos ko, ang tapang-tapang mo naman para uminom ng 5 bote ng beer. Ang kalusugan mo ang lagot nito talaga." Saad naman ng nag-aalalang si Nikki. At nang marinig ko yun, Mama Mia, ay hindi ko po napigilan pang magsalita. Hindi ko alam kung dahil ba sa ininom kong beer kaya ako tumapang o dahil sa sobrang sakit na pinaramdam nila sa akin. "Pwede bang tumigil na kayo? Stop pretending na may paki kayo sa akin. But deep inside to yourselves, alam nyo naman na wala talaga kayong paki sa akin, di ba?" Sigaw ko sa 4 kong mga kaibigan na sobra nilang ikinagulat. Hindi siguro talaga nila napansin ako kaninang umaga na nasa likuran lamang nila ako dun sa cafe kung saan nila ako binabackstab. Hindi maipinta ang emosyon sa mukha ng 4. Tila hindi sila makapaniwala sa mga naririnig nila galing sa mismong bibig ko. "Gulat kayo, no? Alam kong pinag-uusapan niyo ako behind my back." Sabi ko at tumawa pa ako ng mapakla. "Ang gagaling nyo nga eh. Ang gagaling nyong magpanggap at umarte sa harapan ko. Pero kapag nakatalikod na ako, magsisimula na kayong sirain ako."
Dugtong ko pa sa aking mga sinabi. Bigla naman akong sinagot ni Aiza. Kiana, tama na yan. Lasing ka na. Tila pinapakalma pa niya ako noon na akala mo ay dahil lang sa kalasingan ko ang mga nasasabi ko. At sinagot ko naman ang sinabing yon ni Aiza. No, I'm not drunk. Alam ko ang mga pinagsasasabi ko. Sagot ko na pinagdiinan ko talaga na alam ko ang lahat, Mama Mia. Bakit mo ako pinipigilan? Dahil takot kayong malaman na alam ko ang mga ginagawa ninyo sa likod ko, ha? Tumawa ako at paulit-ulit ko silang minura. Tinuring ko kayo bilang mga kapatid ko. Tinuring ko kayo bilang pamilya dahil alam niyong wala akong pamilya. Alam niyong lumaki ako na walang nag-aaruga sa akin at nagmamahal sa akin ng totoo. Sigaw ko sa kaniyang mga kaibigan na ngayon ay hindi na makaimik pa. Noong mga araw na nangangailangan kayo, andun ako Inuna ko kayo. Pinabayaan ko yung sarili ko para mauna lang kayo. Noong mga panahon na broken-hearted kayo, noong mga panahon na namumroblema kayo, hindi ba andun ako? Pinaramdam ko sa inyo na hindi ko kayo iiwanan. Pinaramdam ko sa inyo na lagi akong nandyan. Akala ko pa naman kaya ninyo ako sinasama sa mga family gatherings ninyo dahil tinuturing nyo akong kaibigan at pamilya. Ngayon, malalaman-laman ko binabackstab nyo pala ako. Galit kong turan noon sa kanila, Mama Mia. Hindi na ako promeno pa noong mga panahon na yon. Dinuduro-duro ko pa sila habang sinasabi ko yon. Anong klase kayong mga kaibigan? Ay teka, hindi nyo pala ako tinuring bilang isang kaibigan. Pagpapanggap lang pala ang lahat. Sabi ko at tumawa ulit ng hilaw. Kasi kung tinuring nyo akong kaibigan, hindi nyo ako tatratuhin ng ganito Dagdag ko pa sa mga sinabi ko habang nakaturo na noon sa sarili ko. Ngayon ay tumutulo na ang luha sa mga mata ko at hindi ko na napigilan pa yon, Mama Mia, habang tinititigan ko ang 4 na taong tinuring kong pamilya at kaibigan. Ang daya nyo. Kaibigan nyo lang ako kapag kailangan nyo ako. Nagpapakaati ako sa inyo. Tapos ganito ang gagawin nyo sa akin? Napakawala nyong kwentang kaibigan. Ang sakit lang sa part na palagi ko kayong iniisip. Palagi ko kayong kinakamusta, tinatanong kung ayos lang ba kayo. Pero ako ba? Kinakamusta nyo ba ako? Ni isang beses nga wala akong natanggap sa inyo na pangangamusta, di ba? Pero ano? Imbis na kamustahin nyo ako, sinisiraan nyo pa ako. Mas lalo pa akong naiyak noon, Mama Mia. Yung 4 kong mga kaibigan, hindi malaman kung tititig ba sa akin o yuyu ko sa pagkapahiya. Kung ayaw nyo sa akin, kung may problema kayo sa akin, sana sinabi nyo. Sana kinausap nyo ako. Hindi yung pinag-uusapan ninyo ako sa likod ko. Dahil hindi ko maintindihan kung ano bang nagawa kong mali sa inyo para tratuhin nyo ako ng ganito. Dagdag ko pa sa kanila. Ayaw nyo sa akin, di ba? Then fine. Aalis na ako sa mga buhay ninyo. Dahil hindi ko kailangan ng mga peking kaibigan na katulad ninyo. Huli kong sabi sa kanila. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay agad na akong umalis doon. Hindi ko na hinintay pang makapagsalita silang 4. Naiwan sa loob ng bar, kasama ng 4 ang mga salitang binitawan ng aking bibig. Mga salitang alam kong sana makapagpabago ng mga pagkatao nila. Naghahantay ako noon ng taxi para makabalik na ako sa apartment ko. Mama Mia, hindi pa rin ako natitigil noon sa pag-iyak. Iniisip ko pa rin ang mga pinagsamahan naming 5. Kung ano bang pagkukulang ko para magawa nila ang lahat ng yun sa akin. Habang nakasakay ako sa taxi, Mama Mia, ay patuloy pa rin ako sa pag-iyak. Alam ko na, naiintindihan ko na. Totoo nga ang sabi nila na hindi lahat ng tinuturing mong kaibigan, kapatid at tahanan ay totoo sa'yo. Hindi lahat ng
nakakasama mo sa buhay o makakasama mo sa buhay ay magbibigay ng kaligayahan katulad ng ibinibigay mo sa kanila. Hindi lahat ay tutulungan ka sa oras ng pangangailangan mo. Lalo nang hindi lahat ay dapat mong pagkatiwalaan. Naiintindihan ko na. Tatandaan ko ang leksyon na napulot ko sa peking pagkakaibigan namin. Sabi ko noon sa sarili ko, Mama Mia, hindi na ulit ako magpapaloko sa ganung uri ng relasyon. Pagkatapos kong umiyak ng halos 5 araw dahil sa pagkawasak ng isang pagkakaibigang akala ko ay panghabang buhay na, ay pumasok ulit ako sa trabaho. Dito nagdesisyon ako, Mama Mia, na mag-resign na at mag-apply na pa-abroad. Sakto naman noon na nakapag-apply ako sa isang agency. Siguro nga, Mama Mia, ay tinaon yun ng Diyos dahil agad din naman akong na-hire. Na-hire ako sa Dubai bilang isang office worker. Walang pag-aalinlangan na lumabas ako ng bansa dahil wala naman akong kawiwilihan dito sa Pilipinas. Ngayon, Mama Mia, ay magli5 taon na po ako dito sa ibang bansa. May nanliligaw sa akin na magta3 taon na dito na isang foreigner. Kaya lang hindi ko alam, Mama Mia, kung dapat ko bang pagbigyan ang panliligaw niya na yon dahil baka masaktan na naman ulit ako. Tinanggap ko na kasi mula nung mawalay sa akin ng mga peke kong kaibigan na wala na talagang magmamahal sa akin ng totoo. Sa ngayon, hindi ko alam kung dapat bang buksan kong muli ang puso ko para magtiwala sa ibang tao. Sa tingin niyo, Mama Mia, meron pa talaga bang tao na mapagkakatiwalaan sa panahon na ito? Sana po matulungan niyo ko at masagot niyo ang mga tanong na ito. Dapat bang pagbigyan ko ang manliligaw ko? Dapat bang magpapasok ulit ako ng tao dito sa puso ko? Paano kung masaktan ulit ako? May kasiguraduhan ba na hindi ako masasaktan kung may isang tao akong papapasukin na ang sabi niya ay mahal na mahal niya ako? At paano po ang gagawin ko kung sakali mang masaktan ulit ako? Pakiramdam ko kasi, Mama Mia, kapag nangyari ulit yon ay baka hindi ko nakayanin. Halos mamatay-matay nga ako noon na mga kaibigan ko lang ang nawala sa akin. Paano pa kaya kung nobyo na o minamahal na sa buhay? Hanggang dito na lamang at sana'y masagot ang mga tanong ko. Kiana. Nako, Kiana. Ang dami mo namang tanong, girl. Charot lang. Charot lang, Kiana, ha? Ang tanong mo, ano ba yon? Dapat bang buksan mong muli ang puso mo? Well, ako kasi, Kiana, naniniwala kasi ako napapasok ka sa isang relasyon not because may kulang sa'yo. Papasok ka sa isang relasyon not because may makukuha ka sa relasyong yon, but because meron kang maibibigay. May sobra-sobrang pagmamahal sa puso mo na pwede mong ibahagi sa iba. Yun ang para sa akin, rason kung bakit ka makikipagrelasyon. Well, in the long run, hindi naman talaga maiiwasan na mamahalin mo ng totoo yung tao at dedepende ka sa kanya. Tapos bigla siyang magloko, bigla niyang sirain ng tiwala mo, syempre masasaktan ka. Kakibat din kasi ng pagmamahal, ang pagsasakripisyo at mga sakit. Now, kung hindi ka handa sa mga sakit na yon, kung hindi ka handa sa sakripisyo na yon, huwag ka na munang pumasok sa relasyon. And sana, Kiana, bago mo itanong sa akin kung dapat bang magtiwala kang muli sa ibang tao, tanungin mo muna ang sarili mo, ikaw ba'y may tiwala sa sarili mo? Kasi sa basa ko sa'yo, dito sa sulat mo, parang wala kang tiwala sa iyong sarili. Para bang hindi mo pa napapatawad ang sarili mo dahil hindi mo nakita noon na binabackstab ka na pala ng mga taong tinuturing mong tahanan. Na dati akala mo ay ayos kayo pero hindi naman pala. So, dahil doon, kaya siguro na walan ka ng tiwala din sa sarili mo. Parang nawalan ka ng tiwala na marunong kang kumilatis ng tao. Parang ganun. 'Di ba? So, kung ako sa'yo, sa ngayon,
focus ko na muna sa sarili mo. Patawarin mo na muna ang sarili mo at mahalin mo na muna ang sarili mo. To the point na ang pagmamahal na yon, kahit mawala man ang taong yon or kahit may mawala o dumating man sa buhay mo, ay wala ka ng pakialam. Dahil ang pinaka-importante sa'yo ay yung pagmamahal na nararamdaman mo sa sarili mo. Parang maapektuhan ka, oo, sandali, pero madali ka lang makabangon dahil sobra-sobra ang pagmamahal at tiwala na meron ka sa sarili mo at alam mo ang worth mo. Sana yun na muna ang unahin mo dahil naniniwala ako na kapag mahal na mahal mo na ang sarili mo, ikaw na mismo ang makakasagot sa mga tanong na yon. At ang sagot sa mga tanong na yon ay alam mong kaya mo ng panindigan. Char. Anyways, maraming salamat sa iyong kwento, Kiana. Nako, sa inyo na nakikinig ngayon, wag na muna kayong umalis. Oo, dahil meron pa po tayong palangalawang kwento. Kahit na medyo mahaba-haba naman pala ang kwentong ito ni Kiana, ay meron pa rin tayong isang maiksing kwento na ibabahagi ko sa inyo. Ano bang nangyayari dito sa tab ko? Bakit ang bilis-bilis na namamatay? Siguro sa settings to, ano? Anyways, eto na po ang pangalawang kwento na tampok natin for today's video. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Naniniwala ba kayo sa ikalawang pagkakataon? Naniniwala ba kayo na merong pangalawang pagkakataon sa mga taong nagkamali sa pagpili at pagdedesisyon? Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat at maraming salamat kung sakali mang mapili ninyong basahin itong kwento ko na ito. Nais ko muna na sana ay hindi niyo husgahan ang kwento ko. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Ella. Meron po akong best friend na itago natin sa pangalang Miles. Kami ni Miles ay solid ang pagkakaibigan namin. Mula nung naging mag-best friends kami, kung saan-saan na lang kami gumagala. Lahat na lang ng bagay ay ginagawa namin ng magkasama. Lahat ng bagay na pwedeng gawin ng magkaibigan ay ginawa na namin. Isang araw, ay inaya ko po si Miles na tumambay dun sa park kung saan lagi kaming nakatambay. Bes, tara na, tambay naman tayo sa park. Nakangiti kong aya kay Miles. Since grade 7 ay best friend ko na po siya. And now, graduating na kaming dalawa sa high school. Napakabait na lalaki ni Miles. That's why I fell for him. Oo, Mama Mia. Nahulog po ang loob ko kay Miles. Nahulog ang pag-ibig ko sa kanya. Pero hindi niya alam yun. Soft-spoken po na klase na lalaki si Miles. Minsan nga, Mama Mia, may ibang mga kaklase kami na binibiro at parang in some way ay iniinsulto pa si Miles dahil ang sabi nila ay may pagkabakla raw ito. Dahil medyo soft po talaga siya. Never siyang nagtaas ng boses kahit kanino. Lalong-lalo na sa akin. Even though sometimes hindi naman po perpekto ang pagkakaibigan namin at may mga pagkakataon naman na hindi kami nagkakaintindihan at nagkakaaway kami, never po niya akong tinaasan ng boses. Napakakalmado niya pong uri ng lalaki. Lagi niyang iniintindi ang mood ko. Kahit pa nga, Mama Mia, sa tuwing meron ako at dinadatnan ako ng buwanan kong dalaw, ay laging nandyan si Miles at naiintindihan niya ang mga pinagdadaanan ng isang babaeng katulad ko. At dahil dyan ay mas lalo ko po siyang hinangaan. Lalo ko po siyang minahal. Totoong minamahal ko siya. Totoong nasa puso ko si Miles, pero ayoko po na masira ang aming ilang taon ng pagkakaibigan. Mama Mia, alam ko kasi na kapag umamin ako kay Miles,
pwedeng maapektuhan ang pagkakaibigan namin. Pwedeng mabago ang dynamics ng friendship naming dalawa. Tara na, dala na rin tayo ng snacks. Nakangiting sagot niya sa pag-aya ko. Oo ba, basta ba libre mo? Nakangiti ko ring sagot sa kanya. As usual, ay, napakahilig mo talagang magpalibre. Napabuntong hininga siya habang nakabagsak ang kaniyang balikat. Thanks, Bes. Ang pogi-pogi mo talaga. Pinisil ko ang pisngi niya. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay totoo naman talagang napakapogi niya sa paningin ko. Ang totoo niyan, sa mga pagkakataon na yon, lagi ko nang ina-appreciate ang mga good qualities ni Miles. Dati ko naman ang ginagawa iyon pero mas lalong bumongga ngayon. Para kahit papaano ay mapansin niya ang pagbabagong yon at kung sakali mang may nararamdaman siya sa akin, ay siya na po ang kusang gumalaw at siya na ang kusang unang umamin. Tumalikod lang siya pagkatapos kong gawin yun sa kanya at naglakad na papasok ng bahay nila. Maya-maya pa ay lumabas na rin siya. Tara na! Agad naman akong sumunod sa kanya. Kinuha niya ang bike sa garahe nila. Ito ang kadalasang gamit namin pag pumupunta kami ng park. Siya ang nagmamaneho habang nakaangkas lang niya ako sa likod. Buti na lang at may space na pwedeng upuan sa taong aangkas. Ang totoo niyan, Mama Mia, pakiramdam ko noon ay para po kaming nasa isang Korean drama. Ang bigat mo naman, Bes. Baka ma-flat tong gulong ko. Sabi niya habang umaandar na kami. Kunyari ko naman siyang hinahampas dahil tinatawanan pa niya ako. Ang kaso, Mama Mia, kamay niya palang nahampas ko. Dahilan para magpagewang-gewang kaming dalawa na sa huli ay bumangga kami sa isang malaking puno. Aray, ang sakit! Mangiyak-ngiyak kong sabi sa kanya. Ella, my gosh, patingin nga ako. Malaki ba sugat mo? Masakit ba? Agarang lumapit si Miles sa akin, lumuhod pa siya kahit alam kong siya rin naman mismo ay may sugat at inaalala niya ako. Hinipan pa niya noon ang sugat ko, Mama Mia. Napatingin na lang ako sa kanya habang ginagawa niya iyon. Para talaga kaming nasa romantic K-drama o romantic movies nung mga panahon na yon. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay nag-slow-mo ang lahat sa paligid ko. Pakiramdam ko ay may tumutugtog po na love song bilang background naming dalawa noon. Napaka-OA ba? Ganun talaga ang pakiramdam ko nung mga panahon na yun eh. Mama Mia, napatulala na lang ako sa angkin niyang kagwapuhan. Ngayon ko lang na-realize kung gaano kalakas ang dating ng singkit niyang mga mata. Samahan mo pa ng kanyang mga mapupulang labi. Ella, okay ka lang? Naguguluhan niyang tanong. Oo, sorry ah. Hindi ko naman kasi sinasadyang kamay mo na pala ang mahampas ko. Nahihiya at nakokonsensya kong sagot sa kanya noon. Okay lang, wala namang may gusto nun eh. Dito na lang muna tayo tumambay habang mahapdi pa yung mga sugat natin. Hindi ko rin kayang magbike ngayon, baka madisgrasya ulit tayo. Tumango na lang ako sa sinabi niya, Mama Mia. Mabuti na lang at may malaking bato roon katabi ng malaking puno na nabangga namin. Tanaw namin ang maliliit na ilaw mula roon galing sa syudad. Malapit na rin kasi noong mag-sunset, Mama Mia. Ang hangin pala dito, no? At ang presko? Tanong ko sa kanya. Oo nga eh. Ngiti niyang sagot sa akin. May bago na tayong tambayan, Bes. Natutuwa kong sabi sa kanya. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay naisip ko rin na may bago ng lugar na matatawag naming aming sikreto. Sana nga makakatambay pa ako rito. Seryosong sabi niya. Ha? Naguguluhan ako noon sa naging sagot niya, Mama Mia. Anong meron? Bakit hindi na siya makakatambay dito? Bakit sana nga?
Aalis ba siya? Pero wala naman siyang nababanggit sa akin eh. Bes, aalis na ako bukas. Sorry. Malungkot na sagot niya sa akin. Ha? Ano? Aalis ka? Bakit ngayon mo lang sinabi? Saan ka lilipat? Kailan ang balik mo? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Sa Canada ako lilipat. Kanina ko din naman nalaman ang tungkol doon. Pero meron na pala akong tiket. Doon ako hanggang makapagtapos ng college. Diretsyong tingin lang siya noon sa hangin habang sinasagot ang tanong ko. Bukas agad? Naiiyak kong tanong. Pilit kong pinipigilan ng mga luha ko kahit kanina pa gustong tumulo ng mga ito. Babalikan kita, Bes. Huwag kang mag-alala. Hindi kita kakalimutan. May messenger naman eh. Panggagaslight pa niya sa nararamdaman kong sakit noon. Hindi na ako nakasagot at hinayaan ko nang tumulo na lang ang mga luha sa mga mata ko, Mama Mia. Nakauwi na kami. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa itsura ko noon. Walang kasigla-sigla. Simula nung makauwi kami, hindi ko na pinansin si Miles. So, kailan ka aamin? Tanong ng kaibigan kong si Ann. Tanging si Ann lamang ang nakakaalam, Mama Mia, ng tunay kong nararamdaman para kay Miles. Na hindi na lang basta-basta best friend ang tingin ko dito. Pumunta si Ann pagkatapos niyang malaman na aalis na si Miles. Siya lang talaga ang natatanging taong nakakaalam ng feelings ko. Ewan, walang gana kong sagot sa kanya. Girl, aalis na siya bukas. Grab the chance na. Hindi mo kailangang magtago pag umamin ka kasi matagal-tagal pa bago kayo magkita ulit. At paano kung may mahanap yung iba sa New Zealand? Na-e-stress na tanong niya. Ewan, ulit kong sagot sa kanya. Ano ba yung ewan-ewan na yan? Bahala ka nga. Nahiga na lang din ito sa tabi ko. Pero pag-isipan mong mabuti yan ha, dagdag pa niya sa akin. Buong gabi ako noon na hindi nakatulog ng maayos, Mama Mia. Iniisip ko pa rin ang magiging sitwasyon naming dalawa ni Miles. Kinaumagahan ang aga ko pong bumangon. Kasi nga hindi ako nakatulog. Kakaisip kung tama ba itong gagawin ko. Napaisip rin kasi ako sa sinabi ni Ann kagabi at napagdesisyonan kong aamin na ako kay Miles. Wala naman ang mawawala dahil aalis na rin naman siya, 'di ba? For sure, malilimutan niya na yon pagbalik niya. Agad-agad akong kumilos at nagbihis para pumunta sa bahay nila Miles. Halos 5 bahay lang naman ang pagitan ng mga bahay namin, Mama Mia. Pagkarating ko ay kumatok agad ako sa bahay nila. Walang sumasagot kaya sumisigaw ako sa pangalan ni Miles sa may pintuan nila. Maya-maya pa ay may nagbukas. Bumungad sa akin ang kanilang kasambahay. Good morning po, si Miles po, tanong ko. Naku, ma'am, wala na po si Sir Miles, kaninang madaling araw pa po umalis. Agad na sagot nito sa akin. Para akong nanlumo sa narinig ko. Umalis na? Bakit hindi man lang siya nagsabi? Pero pinapasabi niya po sa inyo na babalikan daw po niya kayo. Mag-iingat ka raw po. Tumango na lang ako at umalis. Nasayang na naman ang chance ko. Wala na. Iniwan na niya ako. Pagbalik ko dun, Mama Mia, ay binuksan ko ang messenger ko. Paulit-ulit akong nagtatype noon ng para bang confession para kay Miles. Hindi ko kasi alam noon, Mama Mia, kung papaano ako aamin sa kanya. Napagdesisyonan ko na aamin na lang ako through messenger. Kaya lang hindi ko naman magawa-gawang isend yon. Pero makalipas ang 2 araw ay walang Miles na nag-message sa akin. Nag-hi at hello ako sa kanya pero wala. Makalipas ang 1 linggo ay tsaka pa ito nag-reply sa akin. Nag-sorry siya, Mama Mia, dahil nabigla raw siya sa pagiging busy niya doon sa Canada. Marami kasi siyang mga kamag-anak doon.
at kung saan-saan daw siya napapadpad para bisitahin ang kanilang mga kamag-anak. Nagkwento pa siya sa akin na na-enjoy daw talaga niya ang pagpunta niya doon, Mama Mia. Ako naman nung mga panahon na yon ay hindi ko alam kung aamin na ba ako. Kwento siya ng kwento. Nung aamin na ako, Mama Mia, ay bigla siyang nagpaalam sa akin dahil kakain na raw sila. Magchat-chat na lang daw siya sa akin kapag meron siyang libreng oras. Yun na ang nangyari. Tsaka na lang niya ako chinachat kapag may libreng oras siya. Pero Mama Mia, ang libreng oras naman na yun ay 10 to 15 minutes lang at halos isang beses lang po sa isang linggo. Hanggang sa nagbukas na nga ang pasukan doon at naging busy na ulit si Miles. Lungkot na lungkot ako, Mama Mia. Halos hindi ko nga gustong pumasok noon sa paaralan dahil naaalala ko lang si Miles. Iniisip ko kasi noon na habang buhay kaming magkasama dahil pareho pa naman kami ng kursong gustong kunin sana sa kolehiyo. Mama Mia, isang araw, siguro mag-iisang taon na doon si Miles, ay tumawag ito sa akin via video call. Akala ko kasi nung mga panahon na yon ay sabik na sabik siyang makausap ako. Nung tumawag siya ay bigla tuloy akong nag-ayos ng sarili bago sagutin ang video call na yon. "Hi Bes, kumusta?" tanong niya sa akin. "I'm good, Miles. Ikaw, kumusta ka na?" "Ayos lang din ako." "Uy Bes, may babalita ako sa'yo." "Ano yon? Babalik ka na ng Pilipinas?" Na-excite kong tanong. Tumawa siya, Mama Mia. "Hindi pa. At hindi ko rin alam kung babalik pa ako dyan. Siguro para magbakasyon." "Ano? Bakit naman?" "Kasi Bes, may inspirasyon na ako dito ngayon eh. Teka, ipapakilala ko sa'yo. Lalaine, halika rito. Lalaine, come here." "Hi, Bes, ito pala si Lalaine. Half Filipino, half Canadian. Girlfriend ko." Mama Mia! Natulala ako nung tinignan ko ang screen ng phone ko. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa utak ko ang salitang girlfriend ko. Nasaktan ako nung mga panahon na yon, lalo pa nung nakita ko ang Lalaine na napakaganda naman talaga. Sino bang hindi gaganda? Half Canadian eh. "Hi, you are Ella, right? Miles' best friend? Nice to meet you. I'm Lalaine, his girlfriend." Pakiramdam ko nung mga panahon na yon ay pinagduduldulan niya talaga sa pagmumukha ko ang mga salitang his girlfriend. Mama Mia, pagkatapos niyang ipakilala sa akin ang babaeng yon ay wala na po akong naintindihan sa mga sinasabi ni Miles. Hanggang sa nagpaalam na siya sa akin dahil gagala pa raw sila. Wala pa nga sigurong 20 minutos yung pag-uusap namin ay pinutol na niya dahil may pupuntahan daw sila ng girlfriend niya. Napakasakit para sa akin noon, Mama Mia. Napakasakit na ang akala ko ay babalikan ako, ngayon ay wala na pong balak na bumalik sa akin. Mula nung nagka-girlfriend si Miles ay dumalang ng dumalang ang pag-chat naming dalawa. Hanggang sa tuluyan na nga itong nawala, Mama Mia. Naisipan ko pong isulat itong kwento ko dahil sa susunod na taon ay gagraduate na po ako. Hindi ko alam kung sabay ba kaming gagraduate ni Miles. Wala kasi siyang naikwento tungkol sa curriculum niya doon sa Canada. Pero Mama Mia, hindi ko rin alam kung talaga bang hindi na ako mag-aantay kay Miles. Sa ngayon ay wala pa po akong pinapayagang manligaw sa akin. Meron namang mga nagpapahangin pero wala pa po talaga akong sineseryoso. Hindi ko si maalis-alis sa puso't isipan ko si Miles. Siguro nga ganito talaga ang unang pagmamahal. Sobrang masakit at sobrang nakakaiyak. Kahit na wala namang namagitan sa aming dalawa ni Miles, ay nasaktan pa rin talaga ako sa nangyari sa aming dalawa.
Maraming salamat po Mama Mia sa pagbibigay nyo ng pagkakataon para mabasa itong kwento ko. Naway pagpalain pa po kayo ng may kapal at naway dumami pa po ang mga subscribers ninyo at ma-inspire na mag-share ng kani-kanilang mga kwento dito sa inyong programa. Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang, Ella. Ay, napakasakit. Ganun talaga ang first love, Ella. May mga pagkakataon talagang masasaktan ka, masisira ang wisyo at ang puso mo. Dumaan kami sa ganyan. Pero hindi naman po pwede, Ella, na ikulong mo na lang ang sarili mo sa mga alaala ninyong dalawa ni Miles. Sa mga pagmamahal at nararamdaman na pwedeng ikaw lang naman talaga ang nakaramdam. Sa ngayon, dahil nag-move on na si Miles at nagpapatuloy siya sa buhay niya dun sa Canada, sana yun din ang gawin mo. Mag-move on ka, magpatuloy ang buhay mo dahil kung sino man talaga ang para sa'yo, kung si Miles man o ibang tao, darating at darating yon. Pero ang isa sa bagay na hindi na mababago at hindi na maibabalik ay kapag lumipas ang panahon. So baka hindi mo na e-enjoy ang buhay mo ngayon mas sayang, 'di ba? Sayang ang oras, sayang ang panahon, hindi na mababalik ito. So sana ang gawin mo ay mag-move on ka at i-enjoy ang buhay mo with or without Miles, okay? Maraming salamat sa iyong pagkukwento dito sa ating programa tungkol sa naging karanasan ninyong dalawa ni Miles. Naway maging tuluyan ka ng masaya at syempre, tuluyan mong ma-enjoy ang iyong kabataan at ma-enjoy ang mga magagandang experiences na nag-aantay sa'yo na pilit mong hindi ine-enjoy dahil pilit kang nagpapakalunod sa mga alaala ni Miles. Sana wag mong gawin yun. Sayang ang panahon, sayang ang oras na binigay sa'yo ng Diyos. Okay? Sa mga nanonood ngayon, naway nagustuhan nyo ang kwentong ito at naway i-share nyo ang video na to. At syempre, wag na wag nyong kakalimutan na mag-subscribe dito sa channel natin. Sana tulungan nyo ako makaabot ng 100,000 subscriber. Please, pretty please. Ganon. Anyways, maraming salamat kung umabot ka man hanggang dito sa parteng ito ng kwento natin. Kung umabot ka hanggang dito, mag-comment ka nga ng wow emoji diyan para ikaw ang unang-una kong babatiin sa siguro mga Tuesday or Wednesday nating kwento. Ay, hindi Tuesday. Ano ngayon Saturday. Mga Thursday or Friday nating kwento. So please, comment kayo dyan ng wow emoji, okay? Para makita natin kung sino talagang umaabot hanggang dulo. Maraming salamat dun sa mga hindi nagsiskip ng ads at commercials dito sa video natin. Hanggang sa susunod po nating kwento. Kung may sarili ka ring kwento ng buhay mo, please do not hesitate to send that to us. Email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Hanggang sa susunod nating kwento. Paalam, enjoy the rest of your day. Mwah, bye-bye!